Salamat po sa gawain ngayon. Salamat po sa iyong mga salita na ipapahayag. Dalangin ko po maging bukas ang aming puso at isipan. Ilagay mo sa aming puso ang katotohanan ng iyong mga salita na dapat kami magpasalamat sapagkat tunay nga higit sa lahat ng biyaya, higit sa lahat ng material na bagay sa mundong ito, ang pag-ibig mo ay hindi nagmamaliw sa lahat. Salamat mo ng marami. Hawakan mo po ang bawat isa. Tanggapin namin ang katotohanan na maririnig namin ngayon. Panaligan namin ito. At ito'y magpaalala sa amin na ikaw ang Diyos na laging nagmamahal, nag-iingat, at patuloy na ibinubuhos ang kabutihan sa bawat nananalig sa iyo. Salamat po ng marami sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Praise God for this wonderful day na binibigay sa atin ng ating Diyos. Hallelujah. Sa oras na to, tayo po'y magsipaganda sa salita ng Panginoon na ating kinuha sa aklat ng awit, mga talatang Kabanata 118 o 118, mga talatang 1 hanggang 8. Hallelujah. Give thanks to the Lord. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Magpasalamat tayo sa ating Diyos. Minsan, anong ibig sabihin ng magpasalamat? Magpasalamat tayo kasi tumatanggap tayo ng biyaya. We have our food, we have our meals, snacks, no? Hindi po yon, higit pa doon. Hindi lamang po sa tiyan tayo pinagpapala ng Diyos. Maging sa ating puso at isip ay may nakalaang pagpapala ang ating Panginoon. Kaya sabi nga dito, give thanks to the Lord for He is good, His love endures forever. No, bakit kailangan nating magpasalamat sa Diyos? Sabi nga dito, Psalms 118 verse 1, give thanks to the Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever. Amen po ba, mga kapatid? But hindi nyo ilagay sa comment section that God is good in your life. No? Bahala po kayo, Tagalog or English, Bisaya, Bicol, no? So, ano ibig sabihin nito? Na ang Diyos ay mabuti sa akin. Lagay nyo ho, ipahayag nyo, ipaalam nyo sa buong mundo na ang Diyos ay mabuti sa akin. Amen. Hallelujah. Praise God. Tunay nga, huwag nung kakalimutan yan. Why? Sabi nga natin, bakit gumagawa ng kabutihan ng Diyos sapagkat mahal niya tayo? Ang problema tayo sa ating pangangailangan sa pagharap natin sa pandemyang ito, nangangamba tayo sa kung tayo ay may trabaho o meron tayong kakainin. Nangangamba tayo kung meron tayong matitirhan, no? Na bahay. But I tell you, brothers and sisters, if you understand the love of God, the love of Jesus to you, wala kang dapat ipangamba. Hallelujah. Ang kabutihang loob ng Diyos ay hindi niya binigay sa iyo kasi ikaw ay sumusunod sa Kanya. O tunay nga ay nakikinig ka sa salitang ito ng Diyos. Kapatid, nagsimula ito bago ka pa man niya ilikha. Mabuti na ang Diyos. Mabuti ang Diyos sa iyo. Mabuti ang Diyos sa akin. Mabuti ang Diyos sapagkat tunay nga siya ay tunay na mabuti at ang kanyang gawain ay ang pagpalain, iparanas ang kabutihan niya sa buhay ng bawat isa. Amen, amen, amen. Continue to claim that we have a good God who loves us. No? Ang sarap ng buhay kung may nagmamahal na Diyos sa atin. Amen? So, mahal ka ba ng Panginoon? Are you experiencing the love of Jesus? This kind of love of Jesus ay tuloy-tuloy. Sabi dito, for His steadfast love endures forever. No?
sapagkat ang kanyang pag-ibig na ito ay walang hanggan. Do not be concerned if you lose your job. Do not care if you lose a house, a member of the family. Natural yon. Walang bagay sa mundo na pangwalang hanggan. Lahat na nakikita nyo dito, lahat ng hinahangad ng tao sa mundong ito ay pansamantala lamang. Di bali ng mahirap, di baling wala kang kayamanan sa mundong ito, ang mahalaga ay meron kang Diyos na nagmamahal sa iyo. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Kaya ho si Job, nung mawala ang lahat sa kanya, ay hindi nagkasala sa Diyos. Why? Sapagkat sa una't una, ang iniingatan ni Job ay ang kanyang relasyon sa Diyos. Kaya nga kapag ang kanyang mga anak ay nagtitipon-tipon, nananalangin siya sapagkat concerned siya na baka mamaya nilalapastangan ng kanyang mga anak ang Diyos niya. Hindi dahil sa kanyang mga anak, no, secondary yan. But his priority is his relationship to the Lord. Kaya nung mawala ang kanyang mga anak, hallelujah, mawala ang kayamanan, ang kabuhayan, maging ang relasyon ay nauga. Kapatid, isa lang ang hindi nawala sa buhay ni Job, and that is God. Kaya kapatid, hallelujah, naiisip natin, ako, pag kinuha sa atin isang bagay, iniisip natin, pinarurusahan tayo ng Diyos. Hindi totoo yun. Iniisip natin, pag kulang tayo sa ibang bagay, ay nagkukulang ang Diyos sa atin. Hindi totoo yun. God is more than enough. God is more than enough sa lahat ng bagay na kailangan natin. Hallelujah. Even husband, even wife, even children, they will never be faithful as our God. Hindi nila kayang tapatan ng katapatan ng Diyos sa atin. Kaya our greatest treasure, our greatest knowledge, and greatest experience is the love of God that endures forever. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Ilagay nyo nga dyan, His love endures forever. Sabi ng steadfast. Sabi ng stubborn, no? Never changing, no? Stable, hindi nagbabago kahit ano pang attitude o wrong attitude ang gawin natin sa harap ng Diyos. God will remain faithful. Sabi dito, let Israel say His steadfast love endures forever. Let the chosen people of God, let those people who called upon the Lord believe and declare that His love endures forever. So ang Israel na pinili ng Diyos, sabi dito sa verse 3, let the house of Aaron say His steadfast love endures forever. Ano ibig sabihin? The house of priests, ang mga saserdote, ang mga lingkod ng Diyos ay magsabi, His steadfast love endures forever. At ikatlo, let those who fear the Lord, those who believe in God, those people who accepted the Lord as Savior, ang sabi dito, huwag niyong kalilimutan ito mga kapatid, His steadfast love endures forever. Hallelujah. Whew. So, bakit natin kailangan magpasalamat sa Diyos? What are the good things that God did in our lives? No? So, sa oras to, number 1, na sabi dito, marami to, no? Di natin naubusin ang buong chapter 118, but I tell you, these things, hindi mo na masusukat sa Panginoon yan. Hindi mo na masusukat.
o wala ka na mapaglalagyan ng mga bagay na ito. Out of my distress, out of every problem, out of every challenges that happened in my life, ang sabi dito, I called on the Lord, at ang tugon dito, the Lord answered me and set me free. Huwag kayong matakot kung magkaroon ng digmaan, magkaroon ng pandemya, o mawalan ng trabaho, mawala ang iyong mga properties, mawala ang lahat ng bagay. Sapagkat iisang Diyos lamang ang nagbigay niya. At kung kanyang kinuha ang mga bagay na yan, kasi may inihanda siyang mas mabuti para sa atin. Kulang ka ba naman ng 5 hektarya ng lupain, nakawang ka man ng tao sa mundong ito, kapatid, pag-aari naman ng Diyos ang buong mundo. Amen? The Lord answered me and set me free. Just call upon that name and expect that God will come to you, saving you from all destruction and works of the devil. Amen? Kaya, kapatid, when you call, God will answer. Amen? Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Grabe ka, Panginoon. Grabe ka, O Diyos. Hallelujah. Salamat po sa mga nagre-respond sa comment section. No, sabi nga natin, God is good. Hallelujah. Do not only expect messages to come to us. Expect that you will give the highest honor and glory to our God. Next, the Lord is on my side. Nasa panig natin ang Diyos. I will not fear what can man do to me. Wala akong takot. Wala akong pangamba ano man ang gawin sa akin ng tao, sapagkat nasa panig ko ang ating Diyos. We have been blessed. Out of this love, sabi nga natin, hindi naman pwedeng ang Diyos ay kalabanin tayo. Mahal niya nga tayo. And then, this is the truth na dapat nating bigyan ng pansin. The Lord is on my side, and I will never fear what man can do to me. Wala akong takot. Ano man ang mangyari. Dumating man ang kawalan ng katarungan. Pagbintangan ka man ng mga bagay na hindi mo ginagawa. Kapatid, ang mahalaga sa atin ay hindi ang sasabihin ng tao, kundi ang sasabihin ng Diyos. Maaring marumi tayo sa harap ng tao, pero sa harap ng Diyos, nakikita niya ang puso natin bukas. Kaya nga mga kapatid, when we are faithful to the Lord, expect good things and mighty things will happen. But if you keep sin in your life, yun ay kapapahamak natin. Is God powerless sa kasalanan? No. He already won over sin, over death. The two things that man cannot prevail. Yung kasalanan at yung kamatayan. Hindi niya kaya yan. But only God gave us victory through Jesus Christ. Amen? Hindi po magpapakahirap ang Panginoon sa krus kung tatalikuran naman niya tayo. Amen? Kaya kapatid, kapag dumating ang pagkakataon that everyone in this world is against you, kahit pa ang gobyerno, kahit pa ang lahat ng tao sa mundong ito ay maging gumawa ng kasamaan sa iyo, kapatid, God will be your sole protector and He will fight for you. At ikaw ay tunay nga iingatan niya. His love endures forever. Psalm 118 verse 7, the Lord is on my side as my helper.
Not only God is on our side, on our part, sabi nga natin, nasa panig natin ang Diyos. Sabi nga, when God is with us, when the Lord is with us, He will help us against all enemy, against all those people who want to hurt you, harm you. Kapatid, maawa kayo sa mga taong gustong gumawa ng masama sa inyo. Maawa kayo sa mga taong inaaway kayo, sapagkat ang nasa panig nyo ay ang Diyos. Ang tao ay makaliligtas sa hustisya. Maaring malinlang niya ang gobyerno o ang hukuman sa kasalanang ginagawa niya, pero hindi niya maitatago ang katotohanan sa harap ng Diyos. Kapatid, hallelujah, lahat ng gumagawa ng masama ay malulupig dahil ang Diyos ang kasama natin, ang Diyos ang kakampi natin, ang Diyos ang tumutulong sa atin. Kaya sabi dito, I shall look in triumph on those who hate me. Amen. Pero kapatid, si Lord ang magtatanggol sa iyo. Dapat naman ikaw gawin mo ang tama. Mahalin mo ang iyong kaaway. Can you type in the comment section, I love my enemy? Hindi diablo ha. We are talking about tao. Kapitbahay, asawa, o sino pa man na umaaway sa iyo. Kapatid, never, kapatid, na galit ang ipalit mo sa galit nila. Kasalanan, pagganti, revenge. No, kapatid, love your enemy. Yan ang sabi ni Lord. Come on, people, type in the comment section, I love my enemy. Declare mo, pinalaya ka na ni Lord sa galit. Pinalaya ka na ng Diyos sa hindi pagpapatawad. Kapatid, ang mundong ito na magulo, iisa lang ang paraan para umayo sa mundong ito. There is only one way to stop war, and that is God's principle of love. He loves us, and if you love God and obey His commandments, kapatid, even war, He can stop anytime. Hallelujah. I love my enemy. O, bigyan mo ko kapatid ng ano yan ha. Bigyan mo ng puto bongbong. Di, totoo po. Do not only say it by word but by action. Pray for them. Reach out for them. No? Sapagkat sabi nga kapatid, panghinayangan mo ang mga taong ito kung sila'y mananatiling hindi ligtas dahil hindi nila tinatanggap ang Panginoon. I'm not saying na gawin nyo, mahalin nyo ang inyong kaaway bilang pagsunod. Gawin nyo sapagkat itong gusto ng Diyos. Kaligtasan, gusto ni Lord na maligtas ka. Hindi ba't gusto rin ni Lord na maligtas ng mga taong yan? Be one with the Lord. Magkaisa kayo sa puso at isipan na ang nais niya ay maligtas ang mga taong ito at huwag mapahamak sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Amen po ba? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. And then, ang pinakamahalaga sa lahat, Psalms 118, verse 8. It is better to take refuge in the Lord than to trust in man. Mas mabuti na magtiwala sa Diyos kesa sa tao. Mas mabuti na lumakad at humingi ng tulong ng Diyos kesa magtiwala sa tao. Kapatid, hindi lahat ng tao ay masama sapagkat hindi sila nilikha ng Diyos na maging masama. Pero dahil sa pita ng laman, ang tao para magkaroon ng kayamanan gagawa ng kasamaan. Kapatid, ito ang dahilan kaya sila napapahamak sapagkat mas pinili nila ang gawin ng gusto nila at hindi kalugod-lugod sa Diyos. And that is already a death sentence for them. Brothers and sisters, when everything is lost, God will never leave you or forsake you. That is the reason why Job
never failed God because God never failed him. No? Kaya bukas po, as of Monday, let's start reading the book of Job and you will understand the wonderful relationship between God and Job. At yun, gusto ko rin yun. No? Hindi tayo manghihinayang sa bagay dito sa mundo, ang mga material na bagay, sapagkat ang Diyos pala ay sapat na sa lahat ng bagay dito sa mundong ito. So never doubt, even husband and wife, kahit asawa mo yan, kapatid, ipagtiwala ka sa Diyos. Sapagkat tunay nga, maging pamilya natin, nasasaktan tayo. No? Huwag niyong isipin na kung tinalikuran ka ng pamilya mo, wala nang natira sa iyo. No, we still have the love of God, the love of Jesus. His love endures forever. Kaya nga, mga kapatid, sa araw na ito, rejoice. No? This is the day that the Lord has made and you must enjoy God in your lives. Amen? Kaya kapatid, sa trabaho, nag-iisa ka dyan sa tindahan, no, sa kapatid natin nandiyan sa Pampanga, kapatid, nakikita mo yung tindahan mo, nakikita mo yung negosyo, yung pinagtatrabahuhan mo, nakikita mo yung location mo, yung size ng tindahan mo, but never forget that God is bigger than your work, bigger than your job. Saan man kayo naroroon, mas malaki ang Diyos nyo na nagmamahal sa inyo. Kaya huwag niyong tingnan ang hirap, tingnan ang pagod, tingnan nyo ang pag-ibig ng Diyos na nasa paligid ninyo. Amen. Sa iyong pamilya, huwag kang mainggit kung may mga tao na sa kasamaan ay nagpa-prosper, nakukuha nila ang gusto nila sa mundong ito. Kapatid, ang lahat ng bagay na nandito sa mundo ay hindi magwawakas, ay hindi magpawalang hanggan. Lahat ng yan ay mawawala, mapaparang. But ang pag-ibig ng Diyos endures forever and ever. We have been blessed. Why? Because God loves us. Because God loves you. Mabuti ang Diyos sa atin. And this is the truth. Magtiwala ka sa Panginoon. Ipagkatiwala mo asawa mo, ipagkatiwala mo anak mo, ipagkatiwala mo ang business mo, Lord, today, let your love be felt in my life. No? Hayaan mo, Panginoon, I'm giving you, Lord, the chance, the freedom. Mahalin mo ko. And I tell you, brothers, sisters, hindi mabibigla ka kung paano magmahal ang Diyos. Hallelujah. Wala siyang katulad when it comes to His steadfast love. Hallelujah. It is good thing to know this, di ba? Napakasarap isipin. May Diyos na nagmamahal sa atin. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon at pasalamatan natin ang Diyos sa pag-ibig niya na walang hanggan. Hallelujah. Thank you, Lord, for your steadfast love. Thank you, Lord, for your stubborn love. Thank you, Lord, for your never-changing love to us. Thank you, Lord, for your never-failing love to each and every one of us, Panginoon. Ano man ang hirap na aming kinasasadlakan, mas malawak ang pag-ibig ng Diyos. Buksan mo ang aming mga mata at makita namin at maranasan ang pag-ibig na ito, that you are always providing us with your steadfast love every second and every minute and hour and even days and years. Hallelujah. You have been faithful from the start and you will remain faithful to us until your return. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Put this truth in the heart of every believers, yung mga pinili mo,
yung mga lingkod mo at yung mga taong may pagkatakot sa iyo, maranasan nila ang pag-ibig mo na walang hanggan. Sa pangalan ng Panginoon Kristo, Amen and Amen. Hallelujah. Praise God. Pagpalain tayo ng ating Diyos na buhay at maranasan mo sa araw na ito ang pag-ibig ng Diyos.